Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 10 pulis sa Taguig tinanggal sa pwesto dahil sa umano'y warrantless search. State of calamity idineklara sa Puerto Princesa City. 250,000 pesos ang declared cash ng Amerikanong pasahero na tuklasan sa NAIA. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tinanggal sa pwesto ang 10 pulis kabilang ang kanilang supervisor matapos umano silang pumasok sa isang bahay sa Taguig City nang walang search warrant noong Pebrero 9, linggo ng hapon. Agad na iniutos ni National Capital Region Police Office NCRPO Chief Brigadier General Antonio Aberin nitong Martes ang agarang relief ng mga pulis habang iniimbestigahan ang nangyari para sa isang patas at masusing imbestigasyon, lalo na matapos kumalat sa social media ang video ng insidente. Sa paunang imbestigasyon, napag-alamang na walang basbas ng kanilang supervisor ang operasyon o naging koordinasyon sa ibang units. Base sa viral video, madalas umano ang raid sa Block 5 tuwing weekend ng mga naturang pulis kahit walang warrant. Isinailalim sa state of calamity ang Puerto Princesa City, bunsod ng ilang araw na matinding pag-ulan at pagbahang dulot ng shoreline at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa bisa ng Resolusyon No. 1686 na inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod, maaari nang magamit ang Quick Response Fund ng Puerto Princesa na aabot sa 86 million pesos para sa relief operations at pagsasaayos ng mga napinsala ng masamang panahon. Ayon sa ulat, nasa 3,089 na pamilya o 7,947 na individual ang apektado ng baha mula sa 24 na barangay ng syudad. Tinatayang 797 na ektarya ng mga lupaing pang-agrikultura ang napinsala at apektado ang 1,355 na mga magsasaka. Base sa datos ng Pag-asa, mula 8 a.m. ng February 9 hanggang 8 a.m. ng February 10 ay bumuhos ang 352 mm na tubig ulan, higit 12 beses na mas mataas sa normal rainfall ng buwan ng Pebrero. Huli mula sa isang pasaherong papaalis ng bansa ang hindi idineklarang 250,000 pesos sa Ninoy Aquino International Airport ayon sa Office for Transportation Security o OTS. Ayon sa OTS, ang salapi ay pag-aari ng isang Amerikanong pasahero na hindi alam ang regulasyon na kailangang ideklara ang perang lumalampas sa $10,000 o 50,000 pesos. Nakita ito ng screening personnel sa NAIA Terminal 1 matapos mapansin ang isang malabong imahe sa X-ray monitor. Sa manual inspection, natuklasan ang mga bungkos ng pera. Nakipag-ugnayan ang OTS sa Bureau of Customs o BOC at matapos makumpleto ng pasahero ang kinakailangan dokumento mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pinayagan siyang dalhin ang pera palabas ng bansa. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.